Napunta ka sa isang hotel na puno ng pinto at sa likod ng bawat pinto may iba't ibang halimaw na nakahanda para pigilan ka. Ito ang larong Doors sa Roblox, kung saan ang bawat galaw mo, buhay mo ang nakasalalay. Pero teka, bakit ka nga ba napunta sa hotel na ito? Ano ba talaga ang pakay mo? At tatalakayin natin ang kwento ng larong ito. Ako nga pala si Dark Vexel. Welcome sa channel ko kung saan ang mga horror games at creepypastas ay aking ikukwento at i-uncover. Simulan na natin ang kwento. Nag-umpisa ito habang ang ating bida ay nasa loob ng isang elevator. Pagkabukas nito, napunta siya sa lobby ng hotel. Dito niya agad napansin na walang receptionist at ang mga maleta ng mga bisita ay nakaimbak lamang sa isang trolley. Nagtaka siya kung bakit tila walang tao sa buong lugar. Dahil wala siyang ibang makitang tao, siya na mismo ang kumuha ng susi para sa unang kwarto. Pagkabukas niya ng pinto, laking gulat niya nang may isa na namang pinto sa loob. Binuksan niya ito at doon niya nakita na mas marami pang pintuan ang naghihintay sa kanya. Kaya ang ginawa na lang niya, sinundan niya ang pagkakasunod-sunod ng numero ng bawat kwarto. Habang nagpapatuloy siya, nakakita siya ng iba't ibang gamit na maaaring makatulong sa kanya, tulad ng lockpick at flashlight na nakatago sa loob ng mga drawer. Ngunit kasabay nito, unti-unti na rin niyang nakaharap o na-encounter ang mga nilalang o entities tulad ni Ice na kapag tinitigan mo ay unti-unti kang papatayin. Si Screech na bigla na lang susutyot sa likuran mo kapag hindi ka nag-ingat. At si Ambush na kailangan mong takasan sa pamamagitan ng pagtatago sa mga cabinet. At ang mga ito ay iilan lamang sa mga masasamang nilalang na makakaharap ng ating bida habang mas lumalalim ang kanyang paglalakbay sa loob ng hotel. Sa kabutihang palad, hindi lahat ng nilalang sa loob ng hotel ay threat sa kanya. Mayroon ding mga entities na helpful tulad ni Jeff na nagbebenta ng iba't ibang gamit na maaaring makatulong sa ating bida sa kanyang paglalakbay. Matapos niyang malampasan ang mga puzzles at madaanan ang samut-saring pasikot-sikot sa loob ng hotel, sa wakas ay nabuksan niya ang isang pinto na papuntang The Rooms na isang subfloor ng hotel. Sa loob ng The Rooms, puro mga kwarto ang makikita, magkakamukha at parang walang katapusan. Dahil sa itsura at pakiramdam nito, marami ang naghahalin tulad dito sa The Backrooms, isang lugar na nakakalito, nakakabaliw at lalo pang nagpapalala sa takot at pag-iisa ng ating bida. Dito rin niya na-encounter ang mga kakaibang entities na sa The Rooms lang talaga matatagpuan. Isa na rito si A60 na may distorted at halos hindi maintindihang anyo, si A90 na pixelated at glitchy, at si A120 na tila ginuhit ng isang bata ang nakangiting mukha. Pare-pareho silang bigla na lang sumusulpot para mang-jump scare. At iisa lang din ang paraan para matakasan sila, ang magtago agad sa loob ng mga cabinet at huwag lalabas hanggat hindi pa sila tuluyang nawawala. At ito ang kanyang ginawa, pinto bawat pinto, tago dito, tago doon, para maiwasan ang mga entities na pwedeng kumitil ng buhay niya. Nang narating niya ang room 100, hindi pa pala doon nagtatapos. Nakarating din siya ng room 200. Hindi pa din. Doon na siya nag-umpisang maparanoid. Hindi na niya alam kung umuusad ba siya o paikot-ikot lang. Parang ikaw walang ideya kung pinapaikot-ikot ka lang din ba niya. Tuwing may maririnig siyang kakaibang ingay, napapalingon siya agad kahit alam niyang delikado. Kinakabahan siya, iniisip kung sino na naman ang paparating. Si A60 ba? Si A90 ba? O si A120? O kung sino-sino mang mga halimaw sa loob ng The Rooms. Hanggang sa nakarating siya ng room 500 wala pa din, at doon niya nalaman na hanggang room 1000 pala. Nang makarating siya sa pinakahuling room, pagpasok niya roon ay may nakita siyang isa pang pinto at sa harap nito ay isang tulay. Pagbukas niya ng pinto sa dulo ng tulay,
bigla siyang napunta ulit sa hotel. Sa una, nagtaka siya bakit siya bumalik. Akala ba niya tapos na? Pero gumaan ang pakiramdam niya. At least wala na siya sa madidilim at nakakatakot na mga kwarto. Pero ang hindi niya alam, mas malala pa ang dadanasin niya dito. Habang hinahanap niya ang palabas, napadpad siya sa isang kwarto at nakarinig ng kakaibang ingay, kaya agad siyang nagtago sa ilalim ng kama at muling nagdilim ang paligid. Kalaunan, nakarating siya sa isang room na punong-puno ng mga mata. Para makalabas dito, kinailangan niyang gawin ang isang puzzle. Habang maingat na iniiwasang tumingin sa mga nakakatakot na mata, patuloy niyang hinanap ang labasan ng hotel hanggang sa makarating siya sa isang hallway kung saan biglang nagbago ang paligid. Dito ay nagpakita ang entity na tinatawag na Seek, isang nilalang na may anyong gawa sa itim na likido at mga mata. Dahil dito, wala siyang ibang ginawa kundi tumakbo ng tumakbo dahil alam niyang sa oras na maabutan siya ni Seek, iisa lang ang magiging kahihinatnan niya. Pero sa huli, nagawa rin niyang makatakas at dito ay sobrang lumuwag ang pakiramdam niya. Sa wakas, narating niya ang bakuran ng hotel at ang tanging naghihiwalay na lang sa kanya sa kalayaan ay isang bakal na gate. Nang mabuksan niya ito at makalabas, napunta siya sa outdoors, isang lugar na nasa labas nga pero punong-puno pa rin ng mga pintuan. Dito siya pinanghinaan ng loob. Akala niya tapos na ang lahat pero parang umuulit lang muli ang mga nararanasan niya. Dito naman niya na-encounter ang iba't ibang entity sa outdoors tulad ni groundskeeper na bigla na lang lumalabas mula sa mga pinto at hahabulin ka kapag nakaapak ka sa mga damuhan na pag-aari niya. Nariyan din si Mandre na bigla na lang sumusulpot mula sa mga butas sa lupa para gulatin ka, at si Grampy naman na hindi hostile at sa halip ay nagbibigay pa ng mga tips at babala para makatulong sa'yo. Naglakbay siya sa madidilim at nakakalitong daanan ng outdoors nang biglang may tumayo at humarang sa dinadaanan niya, isang nilalang na kilala bilang Ice Talk. Ang katawan nito ay gawa sa puno at puno din ng graffiti ng mga mata. Sa ikalawang pagkakataon, muli niyang nakita ang sarili na hinahabol na naman ng isang nilalang na pwedeng tapusin siya. Habang tumatakas, nadaanan niya ang isang tulay. Ngunit dahil sa pagmamadali at takot, aksidente siyang nahulog dito. Akala niya iyon na ang katapusan niya dahil hindi siya agad nakatayo. At si Ice Talk ay nasa likod lang niya. Ngunit sa huling sandali, biglang dumating si groundskeeper at sa isang mabilis na galaw, hinati niya sa dalawa si Ice Talk at nakaligtas ang bida. Tinignan lang siya nito at agad ding umalis na para bang sinusukat lamang ang kanyang tapang. Pagkalipas ng ilang minuto ng paglalakad, may isa na namang nilalang ang sumulpot mula sa dilim. Sinakal siya nito at iniangat mula sa lupa. Ang entity na ito ay si Bramble na may lantern na ulo at katawang gawa sa mga halaman. Sa kabutihang palad, bago pa man siya tuluyang mawalan ng hininga, biglang sumulpot si groundskeeper at sinipa si Bramble, dahilan para siya ay makawala. Dahil sa kaguluhan, nahulog ang ating bida sa tulay at habang nagbabangayan ang dalawang nilalang, tinangay siya ng malakas na agos ng ilog hanggang sa tuluyan siyang mahulog sa floor na tinatawag na The Mines. Isang minahan na inabando, magulo at palaging binabaha. Dito niya nakilala si El Goblino na mapagbiro at si Bob na isang skeleton. Matapos siyang biruin at insultuhin ni El Goblino, agad na umalis ang bida. Mas pinili niya magpatuloy kaysa makipagtalo dito. Dito niya sinimulan ang paghahanap ng daan palabas. Habang dumaraan siya sa mga abandonadong minahan, dito niya na-encounter ang entity na si Figure, isang humanoid, matangkad at bulag na pandinig lamang ang ginagamit upang matukoy at saktan ang biktima. Matapos niyang makaligtas kay Figure, ilang sandali lang ay biglang lumitaw sa likuran niya si Grumble na may malalaking galamay at nakakatakot na ngiti kasabay ng muling panghahabol ni Seek.
Pagkatapos nito, napunta ang ating bida sa lugar na tinatawag na The Dam, kung saan hinarap niya si Zeke sa kanyang final form. Tinalo niya ito sa pamamagitan ng pag-drain ng tubig. Unti-unting pinahina ang nilalang hanggang sa tuluyan itong bumagsak. Nang magawa niya itong madrain, natuwa siya sa wakas. Natalo niya ang entity na ilang beses nang nagtangka sa kanyang buhay. Kalaunan, umakyat na siya upang makalabas ng minahan at dito siya nakarating sa isang kastilyo kung saan muling nagpakita si Zeke at dito nagtapos ang lahat sa ngayon. Paano nga ba napunta rito ang ating bida? Isa lamang siyang visitor, isang taong gusto lang mag-explore. Ngunit ang hotel na kanyang napasok ay hindi ordinaryo. Ang hotel na ito ay interdimensional, isang lugar na may dimensyon patungong iba't ibang mundo. Ano nga ba ang ending? Ang isa sa pinaka-obvious na sagot ay hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Malamang sa bagong update, ang kastilyo naman ang lalakbayin niya. Posible ding hindi na siya muli pang makaalis sa mundong ito. Paulit-ulit lamang siyang tatakutin at hahabulin ng mga nilalang na naninirahan dito. Sa tingin niyo makakaalis pa kaya siya?